Good morning. Nagala-gala tayo. Nandito pa. Nandito tayo sa Aussie Galleria, Košice, Slovakia. Ganito lang dito guys. So, maaga pa kasi alas 7 wala pang mga tao. Diyan guys yung immigration. Kuha ng TRC card. Diyan mag-a-apply. Tingnan natin ang beauty ng Košice. Yan. Ang ganda sana ng araw, pero ang lamig pa guys. Yun sa mga nag-a-apply dyan sa Hungary, gustong lumipat dito sa Slovakia. Yan. Hiring yung agency namin sa IEE company. Kaso babae lang muna. 7 babae yung hinahanap. Yan. Nakarating ako dito through land to land lang, bus by bus, kasi accidentally nakita ko lang sa Facebook yung hiring nila. Ang hina-hire nila ay Filipino in Hungary na valid pa yung TRC at least 3 months. Yun. Totally wala naman sana akong planong alamin nyo, pero doon sa company kasi na masyadong toxic, saka anlitan sahod, toxic yung management. Ang bigat ko pa ng trabaho ko doon, bigat pa ng pwesto ko, electric bicycle ba naman. Ang bigat, dami pang ginagawa. Yun, tapos in-email ako for interview. Totally hindi naman interview, trade test lang. Ang company ay Minebia Access Solution. Siya sister na company ng name ba? Minebia Mitsumi Philippines. Ayan. Yung pagkatapos nun, ang mga requirements pagkapasa mo sa interview, kailangan magkukuha ka sa Pilipinas ng hindi ay apostil, ipapa-apostil pa yun kung may kakilala kayo dun. Kami nagbayad kasi agent 5,000 plus 5,000 plus peso. Kaso na yon, kasama na yung shipping, kasi 5 kami naghati-hati doon sa shipping fee. 1,000, kulang-kulang 2,000 yung yung shipping fee through LBC. Through LBC siya. Tapos kumuha din kami ng police clearance sa Hungary, tapos pina-apostil din namin yun sa Hungary. Yun ang requirements. Saka yung TRC mo, passport, yun. Pagkatapos nun, yun, schedule kami ng medical na. Tapos kinabukasan, pagkatapos namin mag-medical, start na din kami sa work. Yun. Bali, ang offer nga pala dito ay 2 shift kasi sa amin. Isang 3 shift, saka 4 shift. Yung 3 shift, syempre 6 to 2, 2 to 10. Pero humahataw yun guys sa OT. Kahit ganun 3 shift, may OT sila Sabado or Linggo. Minsan sa normal day nila nag-OT din sila. Tapos ako naman nasa 2 rest day. Ay 2 pasok, 2 rest day. Ang duty ko ay 12 hours. Isang 12 hours na pang umaga, isang 12 hours na pang gabi. Yun. Tapos nung in-orient kami, yung salary, yung nasa 3 shift ay ang linis na ay 1,060 yun, euro linis na. Tapos yung sa naman 1,2 plus sa 2,2 euro. Dati hindi pa sinasabing libre yung bahay sa amin. Ang sinabi sa amin dati 3 months libre ang bahay.
After 3 months uli, pagka 6 months, 50%, 50-50 ng employer. Pagkatapos nung 6 months na yun, ika 7 months kami nang magbabayad sana nung namin, nung accommodation. Ang accommodation namin ay 230 euro bawat isa. Sa isang room, dalawa. Yun. Nitong yung first batch ay nakatapos na ng probationary period. Yun, nilibre na. Minessage kami ng agency doon sa GC namin na libre na daw yung namin. Sinagot na daw ng employer yun, accommodation namin. Ganyan mga bus dito guys. Ay sayang din yun guys, kulang-kulang 15,000, nasa 15,000 din yun sa peso bawat. Katipid kami, maganda na kami. Kahit magnet lang kami na 1,000, magkano na yun, 70,000 peso. Linis na yun guys kasi may mga allowance pa naman. Hindi lang kasi yun masasahod mo. Kasi sabihin mo ng 1,060 kasi may mga pa naman, allowances, transportation allowance, yung mga mga bonuses sa production yun. Food meal allowance, yun. Saka may safeguard din kami dito. Maganda guys. Okay na din. Kaysa sa Hungary, nasahod lang kami dati ng 600 euro. Yun. Linis na. Minsan wala pa. 550. Ganon. Kaya wala kami. Nung umalis ako sa Hungary, wala akong naipon. Naipon ko lang siguro nasa 30,000 pesos. Nasa ko, account. Yun lang naipon ko sa loob ng kulang-kulang 2 years. Ganon. Kaya decided na ito lumipat. Nagalaw ka laki ng nasahod ako ng 70,000 linis na. Okay na. Madami tayong loan sa Pilipinas, may bahay, may mga binabayaran. Sa Hungary hindi aari. Sa ibang company kasi depende din sa ibang company sa Hungary. May malaki pero mabigat daw ang trabaho. Yung iba umalis. Yun ang kwento ko kaya nakarating ako dito sa Slovakia. Diba? Nung naandun pa, mga nagtatanong pa kung hiring. Basta pinasa ko lang yung email sa kanila. Kasi gusto ng mga dito Pilipino. Siyempre, sabi din ng agency namin, napakamahal daw ng pagkuha ng tao sa Pilipinas. Ano-ano pang babayaran, plane ticket. Siyempre, magbabayad pa rin sila ng partner agency nila sa Pilipinas. Kaya, yun, jumajakpat sila sa mga Pilipino na nag-a-apply na nandito na sa Europe at wala naman silang gagastusin. Kaunti lang, wala pa nga yung employer ang magbabayad nun Sige na guys, ganito yung mga dito, boss. Bye bye na guys, thank you very much. Subscribe na lang po sa aking channel, OFW Sari-Saring Vlog. Thank you very much guys. Bye bye.